Eh, This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagrigo doon sa huling araw ng sesyon ng Senado kanina. Binakante ng mga dumalong senador lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Kabilang sa mga dumalo ang 11 dating minorya at si Senador Cheese Escudero, habang wala naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Itinalaga ng mga nasa sesyon si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Ang iba pang update kaugnay dyan sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Vicky Emil Cara, may malaking sorpresa nga na naganap dito sa Senado at yan nga po yung pagdating ni Senador Cheese Escudero at siya po ay sumama dito sa minorya na ngayon ay tinatawag na new majority. Alas 3 ng hapon, dumating sa session hall ng Senado ang 11 minority senators. Gaya ng nagdaang 2 araw, hindi sumipot ang mayorya na kinabibilangan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero dakong alas 3:20 ng hapon, biglang dumating si Senador Cheese Escudero na dating kasama sa grupo ni Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador. Kasunod nito, umakyat sa upuan ng Senate President si Senador Sherwin Gatchalian upang buksan ang sesyon. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang Senate Secretary na iniluklok ni Cayetano ang dapat magsasagawa ng roll call pero tumanggi ito. The Secretary refused to call the roll. Sa pag-anib sa kanila ni Escudero, ang dating 11 minority senators naging 12, bilang na mas marami sa 10 ng grupo ni Cayetano. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Kasunod, naluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore na kaagad nanumpa. Si Senador Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senador Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senador J.V. Ejercito ang chairman ng Finance Committee. Senador Tito Soto, chair ng National Defense. Senador Ping Lacson, chair ng Public Order Committee and Accounts. Si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Public Services. Senador Bam Aquino, chairman ng Basic Education. Si Senador Kiko Pangilinan ang Committee on Agriculture. Senador Riza Ontiveros sa Health. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. At Senador Cheese Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug. At Sergeant at Arms naman si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Ipinaliwanag ni Gatchalian ang basihan ng kanilang aksyon ngayong araw. Anya, naghintay sila sa ibang kasamahan na senador para dumalo sa sesyon. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority,
we are compelled to call the session to order. Inilatag din niya ang legal na batayan kung bakit 12 senators lang at hindi 13 ang bilang na ginamit nila para magdeklara ng quorum. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala din ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Bago matapos ang sesyon, naitalaga naman si Gatchalian bilang acting president ng Senado. Let the record reflect that the chair, as Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby. I move that the first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned sine die. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die. Sa press conference ni New Majority spokesperson Erwin Tulfo, pinaliwanag nito na nananatiling Senate President si Cayetano dahil hindi nila nakamit ang bilang ng 13 senators para maalis ito sa pwesto. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero pagkatapos ng press conference, naglabas ng pahayag ang bagong Senate Majority. Nilinaw nila, hindi na raw si Cayetano ang Senate President dahil diniklara nilang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang posisyon ng Senate President. Hindi lang daw naihalal si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan ng 13 na boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, nagpaliwanag naman si Escudero sa kanyang naging pasya. Anya, hindi na raw katanggap-tanggap ang nangyaring impasse o deadlock sa Senado. Hindi raw pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan nitong gampanan ang tungkulin sa bayan. Kapag masyado na raw masidhi ang dibisyong politikal at naapektuhan na ang kanilang mandato, kailangan na raw unahin ang Senado bago ang sarili. Pero sinabi rin niya na wala siyang sinasamahan o iniiwan ng grupo, pangkat o paksyon. Sabi naman ni Gatchalian, kasunod ng nangyari kanina, meron na daw ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Nang tanungin naman kung paano nakumbinsing sumama sa kanila si Escudero. Paano niyo na-convince si Senator Cheese, sir? Kara, dahil nga dito sa pagbabago ngayon dito sa Senado ay pinagbigay alam na raw ng new majority sa House of Representatives at maging sa Malacanang ang mga naging pagbabago dito. Kara? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Illegal naman ang turing ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado kanina. Wala rin siyang balak kilalanin ang pagtalaga kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at pagkakahalal bilang Senate President pro tempore. Tuloy na tuloy din daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Yan naman ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark!
Kaya nga bukas Emil ay nagbabadya yung tensyon dito sa Senado dahil nga sa Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang reaksyon sa naganap na kudeta dito. Kagaya ng binanggit mo, dahil hindi niya kikilalanin ang reorganization na naganap dito at ipipilit daw nila ni Senador Rodante Marcoleta ang kanilang Blue Ribbon Committee hearing bukas at nanawagan siya ng mga supporters na samahan sila rito sakaling hindi raw sila papasukin bukas. Bati sa lahat ng ating mga kababayan. Walang intensyon si Senador Alan Peter Cayetano na kilalanin ang nangyaring reorganization ng Senate leadership kanina nang iluklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Gid ni Cayetano, 13 ang kailangang numero para palitan siya at mag-reorganize ng Senate leadership at committee assignments. At hindi 12, gaya ng numero kanina na nagluklok kay Senator Win Gatchalian bilang Acting Senate President. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem o pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At kung siya ay nananatiling Senate President, habang nag-elect naman ng bagong pro tempore, hindi rin daw siya pwedeng palitan bilang presiding officer dahil wala sa mga kondisyon sa Senate rules. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Dalawang agenda ang ipipilit daw ng grupo ni Cayetano na matuloy habang inilalaban ang kanilang puder sa plenaryo. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam in a very impartial way that will be satisfactory to all our people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Huwag niyo po kaming alalahanin mga kababayan, okay po ako. Bukas, itutuloy daw nila ni Senator Rodante Marcoleta ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Walang order of business bukas, yung bagong leadership. At kaya wala kang makikita na visible preparation dito. Pero of course, kung pupunta yung mga senador sa grupo ni Senator Cayetano, pwede silang pumunta sapagkat opisina nila ito. But whether they can mount yung Blue Ribbon Committee hearing dito, mangangailangan sila ng manpower from stenographer to journal officer, an entire secretariat. Of course, ang secretariat na ito ay nasa ilalim na ng bagong halal na Senate Secretary at ng bagong Sergeant at Arms sa bagong pamunuan. Kaya hindi nakikita ng mga nasa Senado ngayon ang viability ng isang committee hearing bukas dito, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.
At ngayon, makakapaniam natin live si Senator Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson. Yes, magandang gabi, Ms. Vicky, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay. Senator, naninindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Senate President at hindi raw naaayon sa konstitusyon ang ginawa ng inyong grupo kanina. Ano po? Kailangan daw kasi ng 13 senador para magkaroon ng quorum at para magpatupad ng reorganization ng Senado. Ano pong tugon nyo rito? Yan ang problema kasi ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila, Tuesday hinintay namin sila, kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. So paano kami magdidebate kung nasa Facebook siya at kami naman ay nasa plenary? So yun ang problema. So ang realidad, 12 kami, 10 sila, ano yung majority? At this is not without legal basis at saka president. Dahil yung Abilino versus Cuenco, maliwanag na yung 22 kami ngayon. Dahil nga yung dalawa indisposed at sinasabi doon, outside the coercive power of the Senate. At hindi makokompel ang kanilang attendance. Yun ang operative words doon sa ruling na yun. Tapos 2015, nung tumawag si Senate President Drilon noon, ang naging base number noon, 17. Kasi I think 3 o 4 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. So ang naging majority noon, nakapag-conduct ng business at nakapag-elect, 12. So pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna, nung nalaman naming mag-aatin ng session si Senator Chis Escudero, tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwedeng mangyari. At yan na nga yung nangyari. Nag-reorganize kami. Mayroong motion to declare all positions vacant, including that of the Senate President. But we could not yet elect a new Senate President kasi sa Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan. Tsaka kanina rin, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, the Senate cannot adjourn for 3 straight days. So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Hindi na. Kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Now, if the new minority group makakaproduce naman ng 13, which I doubt, pwede sila mag-elect ng kanilang Senate President. Kaya maliwanag ngayon, 22, 12 kami, 10 sila, at wala kaming session. Unless tumawag ng special session ng Pangulo, hindi kami makapag-elect ng mga bagong officers ng Senado. Pero Senator, kanina po, merong ipinamahagi na sulat nga si Cayetano na nagdeklarang nakasinedye adjournment na ang Senado. Natanggap nyo ba ang letter na ito? Pwede nga bang magdeklara ng sinedye adjournment sa pamamagitan ng isang sulat? Hindi, illegal yon. Marami siyang illegal na ginagawa Kasi unang-una, illegal yung hindi sila nag-aatin ng session, nagbo-boycott. Dahil mandato namin yan na pag weekdays, 3:00, dapat nag-conduct kami ng business, nag-open ng session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla siya nag-declare ng isinedye para hindi maituloy yung session kaninang 3:00 na hindi namin sinunod. Kasi ora mismo, noong 3:00 na, saka pa lamang nagdi-distribute ng kalatas, ng sulat sa bawat senador na sinedye ng araw. Pero hindi totoo yun. Senator, sa pahayag ng bagong mayorya, bakante nga ang posisyon ng Senate President. Pero hindi pa nyo formal na mailuklok sa pwesto si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian dahil kulang pa po kayo sa kinakailangang 13 boto. Bukod po kay Senator Chis Escudero, meron na bang ibang aanib sa inyong new majority? Yun ang hindi natin alam. As days go by, bago mag-open yung session, yung second regular session sa July 26, malay natin baka maging yung SB 11 na SB 12 na ngayon, maging SB 13, 14, 15. We do not know. So let's see. Senator, yung pagdating kanina ni Senator Escudero, yung naging crucial development para makuha ng inyong grupo, yung majority. Ano ba ang kwento sa likod niyan?
Sino po kaya ang kumausap kay Escudero? Kusang loob niya yan, base na rin sa kanyang pahayag kanina, hindi niya na masikmura yung nangyayari, yung impasse, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Wala siyang hiningi, maski wala siyang kondisyon at nalaman lang namin na siya i-attend ng session kaninang alauna nung kami nagko-caucus, kaming 11. Pero Senator, meron kayang deal na na-workout dito? Ibig ba sabihin nito, ligtas na siya sa mga flood control issue na kinakasangkutan niya? As far as I know, walang kondisyon, basta't kusang loob niya na para mailigtas ang dignidad, ang integridad at yung reputasyon ng Senado, yun ang number 1 sa kanyang consideration nung nagpasiya siya na sumipot sa session kanina. Katunayan, hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Ang sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung kapakanan ng Senado, kaya siya nag-attend kanina para ma-break yung impasse, para maging 12 kami. Pero Senator, nung kayo po yung pinuno nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nga ng flood control projects, si Escudero ay kasama sa mga pangalang binanggit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback nga sa flood control projects. How do you reconcile this po sa kanyang pag-anib sa bagong majority? Well, ang pagsanib niya sa bagong majority ay sarili niyang desisyon. Hindi kami nag-usap tungkol sa flood control. Katunayan, nananatili yung aking rekomendasyon bilang chairman. Dahil nga kinulang ako sa majority signatures, so ginawa ko na lang na progress report ng chairman at pinadala ko sa ombudsman. At hanggang ngayon, nagkakaroon ng preliminary investigation laban sa ibang mga senador, kasama siya. So walang konsiderasyon, ngayon, nasa sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa nagaganap na preliminary investigation. Kung siya ay sampahan ng kaso ng ombudsman, siguro, kung plunder yan, no bail, makukulong siya katulad ni Senator Jingo Estrada. Katulad din ni Senator Villanueva na ngayon, ganun din, undergoing preliminary investigation. So, wala na sa kamay namin yon dahil ako, naipadala ko na sa ombudsman lahat ng ebidensya. All the pieces of evidence, documentary, testimonial, lahat na andun na. At bahala na yung Office of the Ombudsman mag-evaluate. Kasi remember, yung sa akin, yung sa amin, recommendatory yun. Although I will, without getting credit, malaki naman ang naitulong namin. Kaya yung mga sinasabi ng minorya ngayon, na kami raw ay namimili, ako'y namimili at selective doon sa aming gustong irekomenda para makasuhan. Hindi po totoo yun. Kung saan po umabot ang ebidensya, kaya nga po nagkakatampuhan na kami ng aking mga ibang kasamahan na sasangkot doon sa flood control anomalies. Ako po binigyan ng trabaho, sinundan ko lang yung ebidensya at kung saan nakarating, doon ang aking isinabit sa ombudsman. Senator Lacson, may ilang katanungan po ang ating kasamahan dito na si Emil Sumangil. Senator, magandang gabi po. Sa Facebook post, Senator, ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang binabanggit niya at ang kanyang binibigyan diin, tuloy ang committee hearing bukas, partikular po sa flood control scandal. May binabanggit din po siya, Senator Lacson, na kung hindi raw sila papapasukin, humihingi siya ng suporta sa kanilang mga taga-suporta na mag-prayer vigil na. Meron ho bang ganoong senaryo na posibleng mangyari bukas, Senator Lacson, sir? Hindi ko alam. Depende sa demeanor nila yon. Kung manggugulo sila, meron kaming sergeant at arms na siya mga ngasiwa ng orderliness at saka ng decorum dito sa Senado. Sa ngayon, ang sasabihin ko lang, illegal yung gagawin nilang pagsasagawa ng hearing kasi nga vacated na at may bago ng chairman yung Blue Ribbon Committee. Sa ngalan po ni Ms. Vicky Morales at ni Ms. Cara David, maraming salamat at magandang gabi, Senator Ping Lacson. Magandang gabi. Wala namang nakikitang mali ang palasyo sa pagkakaluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Naaayon umano ito sa batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bago ang naging pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Acting Senate President at Senate President pro tempore.
May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Sabi pa ng Pangulo, ang mga nangyayari sa Senado nakakaapekto na sa kredibilidad nito. I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Isa sa mga kailangang agaran tutukan sana ng Senado halimbawa, ayon sa Pangulo, ang supplemental budget na maaaring kailanganin sa pagtugon ng gobyerno sa oil crisis. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. Pinalagan yan ni Senador Alan Peter Cayetano sa isang Facebook Live. I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako ng head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. Kasunod naman ang pagluklok kay Gatchalian, sabi ng palasyo. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa mga nagpapagawa ng bahay o may pinaparepair gamit ang welding rods, doble ingat at baka peke ang mabili ninyo. Gaya ng ibinebenta sa mga sinalakay na hardware sa Laguna at Cavite. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NBI Intellectual Property Rights Division ang iba't ibang hardware store sa Laguna at Cavite. Ang target na produkto, mga counterfeit welding rod na lantarang ibinebenta sa merkado. Nag-ugat daw ang operasyon sa pagreklamo ng isang kumpanya matapos madiskubre ang pamimeke ng kanilang produkto. Ginagaya yung original sa packaging, ang pagkakaiba nila sa presyo. Usually kalahati yung presyo. Itong fake welding rods are not merely cheap alternatives. They are a direct threat to life and infrastructure kasi they lack the chemical integrity required for high pressure or load-bearing welds. Aabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng welding rods ang nakumpiska sa mga operasyon. Ayon sa NBI, may malaking peligro kapag mga murang counterfeit welding rods ang nagamit sa mga ginagawang construction projects. Una, structural damage. Kasi kung brittle yung joints, pwede yung pinagawa mong garahe, bigla na lang mag-collapse. Pwede ring fire hazard kasi yung coating ng welding rod can cause electrical arch or arcs. Tapos toxic exposure kasi yung ginamit na materials unregulated, may fumes yan na pwedeng ikasakit nung mga gumagamit na workers nito. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code ang mga negosyanteng nakuhanan ng mga pineking welding rods. Sinusubukan pa namin makuha ang kanilang panig. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Dineklaramang tuloy bukas ang pagdinig sa flood control scandal ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinauurong na ito ng Blue Ribbon Committee Chairperson na pinili ng mga senador na dumalo sa sesyon kanina. Nakatutok din live si Ian Cruz. Ian! Vicky, kaya naman patuloy na magiging bantayan ang inaasahang mangyayari dito bukas sa Senado kahit pa nga sinabi na ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo na sa Lunes na siya magpapatawag ng pagdinig ukol sa flood control scandal, pero ang giit naman ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang itinakda nilang Blue Ribbon hearing na alas 10 ng umaga, dito yan sa Session Hall bukas.
Kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa 34 na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para sana sa ika-9 na pagdinig ukol sa flood control scandal sa ilalim ni Senadora Pia Cayetano bilang chairman. Imbitado rin ang mga aide ni dating Congressman Zaldico, si dating Bulacan DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, at ang 18 nagpakilalang Marines na inutusan umanong mag-deliver ng pera sa ilang personalidad. Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, dahil umano sa ikakasang hearing kung bakit gustong-gustong agawin ng grupo ni Senador Tito Soto ang Blue Ribbon Committee chairmanship. Kaya nga umano hindi sumipot ang mayorya ni Cayetano ng 2 araw ay para mapigilan yan. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Hapon ang tuluyang mabawi kay Pia Cayetano ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee at iba pang komite. Bukod kasi sa 11 minority senators, ay dumalo rin sa sesyon si Majority Senator Cheese Escudero. 12 sila sa sesyon na ayon sa mga naroon ay lagpas na sa kalahati ng 22 senador na maaring dumalo sa isang sesyon. Hindi nila binibilang ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa at ang nakakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Para sa Blue Ribbon Committee, itinalagang chairman si Senador Erwin Tulfo. At sabi ni Tulfo, walang Blue Ribbon hearing bukas pero tuloy na sa Lunes. Anya, pag-aaralan pa niya at babaguhin ang mga taong ipapatawag. Lahat din anya ng senador ay gagawin niyang miyembro ng Blue Ribbon Committee. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Sabi pa ni Senador Tulfo, hindi tama ang ginawa ng paksyon ni Cayetano sa pagdesisyon at pag-imbita sa mga resource persons. You do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may ipapabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time. Sa isang Facebook Live, iginit Cayetano na itutuloy pa rin nila bukas ang planong investigasyon ng Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. Vicky, giit nga ni Senador Erwin Tulfo, talagang hindi nila hinarang yung nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sadyang sa Lunes daw ito itatakda dahil nga kailangan pa nilang pag-usapan ng mga miyembro kung sino ba talaga ang karapat-dapat nga ipatawag ukol nga sa flood control scandal. At giit naman ni Senador Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President at susulat nga daw siya sa Senate Secretariat, ganyan din sa Office of the Senate Sergeant at Arms para nga sabihan na wag ipadlock itong Senado dahil itutuloy daw nila ang hearing bukas at yan ang ating babantayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, nahuli kam ang walang awang pag-abandona sa isang bagong silang na sanggol sa Tantangang South Cotabato. Sa kuha ng CCTV. Madaling araw kahapon makikitang may pumasok sa karinderya. Dala po ang isang paper bag. Nakasuot siya ng jacket at hindi alam kung lalaki o babae. Maya-maya,
Ipinatong niya sa estante ang dalang paper bag, inalis sa plastic, saka iniwan. Nang tignan ng mga empleyado ng karinderya ang laman ng paper bag, doon na tumambad ang sanggol na lalaki. Nasa kustodiya na ng DSWD ang bata na pinaniniwala ang ilang araw pa lamang ipinapanganak. Patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng nag-iwan sa sanggol at kung sino ang ina nito. Inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang basehan ng naghaing grupo nangyaring kaguluhan sa Senado at pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Joseph Moro. Ang paglalagay sa protective custody kay Senador Bato de la Rosa, ang putukan sa Senado, at ang inaming pagsabay ni De La Rosa kay Senador Robin Padilla paglabas ng Senado. Sa mga yan isinisisi ng Grupong Tindig Pilipinas ang hindi pagkakasilbi kay De La Rosa ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa grupo, obstruction of justice yan. Kaya naghain sila ng ganyang reklamo sa ombudsman laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla hanggang sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yon na nanguna sa pambabaril si Sergeant at Arms Aplaska ay lahat ng ginawa nila upang mapigilan yung pag-aresto kay Senator Bato. Pero dahil may parusang 4 hanggang 6 na taong pagkakabilanggo lamang obstruction of justice, maaaring humingi ng immunity laban dito ang mga senador. Nawawala lamang ang immunity sa mga kasong may parusang 6 na taon pataas. Sinisikap pa naming hingan ang pahayagang 3 pero dati nang nanindigan sina Cayetano at Padilla na walang bisa sa bansa ang ICC warrant. Pero giit ng Tindig Pilipinas, valid ang ICC warrant kaya hindi ito dapat hinarang. Kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa autoridad ng ICC para sa period na naging parte po tayo doon. We've never before seen yung isang Senado na talagang ganitong kagulo. Sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bago ang paghahain ng reklamo ng Grupong Tindig Pilipinas, nakapagsimula na rin ang ombudsman ng sarili nitong investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa kaguluhan sa Senado at sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakapagpatawag na nga ang ombudsman ng mga media na nasa Senate noon at ipapatawag rin si General Aplaska. Tuloy rin ang investigasyon ng Department of Justice o DOJ na hiwalay sa investigasyon ng iba pang ahensya. Handaan niya ang DOJ na tumanggap ng mga ebidensyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Mahigit 30 rice retailers ang pinadalhan ng notice of violation dahil hindi umano sumusunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Pero daing ng ilang nagtitinda, lugi naman sila. Nakatutok si Bernadette Reyes. 36 ang pinadalhan ng notice of violation dahil nahuling hindi sumusunod sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Nabisto sila sa nationwide simultaneous market visit nitong Lunes. Papadalhan na rin sa mga susunod na araw ang iba pa ng notice of violation. Kabilang sa hindi pa napapadalhan ang mga nasa Cordillera Administrative Region kung saan naitala ang pinakamahal na imported rice na pumalo sa 70 pesos kada kilo. Sa mahigit 800 rice retailers na ininspeksyon, 368 o 45% lang ang nakakapagbenta sa presyong pasok sa price cap. Pero may iba pang nakakapagbenta ng mas mababa pa sa price cap tulad sa Central Luzon. Ayon sa Department of Agriculture dito sa NCR, nasa 70% ang compliance sa price cap. Ibig sabihin, 7 sa kada 10 rice retailers dito sa Metro Manila ang kayang magbenta ng imported na bigas sa halagang 50 pesos kada kilo. Pero sabi ng ilang retailers sa Trabaho Market sa Maynila, halos wala na silang kinikita sa price cap sa dami ng ginagastusan sa pagbibenta. Meron naman pong konti kaya lang maliit talaga. Parang piso na lang ang natitira halos. Kailangan po makakuha kami ng supplier na mababa, magbigay. Yun lang po. Para makabawi-bawi kami.
Konti lang tubo, binibenta ko na rin. May huli po kasi. Kailangan po, 50 ang matag eh. Saan na lang kayo bumabawi? Sa dami na lang nang bumibili, yung mga suki-suki. Titingnan namin yon kung talagang totoo yun. At 45 pesos yung bagsak sa kanila. So at 45 pesos yung bagsak, they really can sell at profit at 50 pesos. Siyempre may presyo ang plastic, may presyo, may gastusin sa renta, etc. Paalala ng DA sa mga nagpapatong sa presyo ng bigas ng labis-labis, maaari silang maharap sa paglabag sa Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law at Price Act. Pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Pasabog sa kanyang pahabol na summer getaway si Ashley Ortega nang i-flex ang kanyang toned body sa White Beach ng Bohol. At shocked si Ashley na maraming Boholanong sumusubaybay sa kanyang afternoon series na Apoy sa Dugo. Ang mga dapat abangang plot twists, ichichika ni Athena Imperial. Habang hindi pa officially tag-ulan, sinamantala ni Sparkle star Ashley Ortega ang mainit na panahon sa Bohol para mag-relax. One day lang ako nasa Bohol kasi may event akong pinuntahan and then I flew back this morning. Diretso na dito taping. Sabi ni Ashley, regular workout helps her maintain her good physique and health. I love doing Pilates. On rest days, pag walang taping, kasi 3 times a week yung taping, so in between, tinatry ko talagang isingit yung Pilates class para rin lumakas yung immune system ko. Happy si Ashley dahil hanggang Bohol, maraming nanonood ng GMA Afternoon Prime series na Apoy sa Dugo. Even sa Bohol, maraming mga taong lumapit sa akin. Hindi nila alam kung tatawagin nila akong Kiara or Angel. Big surprise ang mga pasabog na reveals. Si Angel na karakter ni Ashley, nagpapanggap lang pala na Angel. Siya pala talaga si Kiara at ninakaw niya ang identity ng kapatid na kanyang napatay. Kiara? Medyo late ko na lang din nalaman. I found out na ako pala si Kiara during the time na sinushoot na rin namin yung bandang week na yun. So, I wasn't aware. So, pati ako nagulat din tulad ng mga viewers. Ito yung mga hilig ko rin kasi ng mga genre ng mga movies and shows. Yung plot twist na hindi mo ine-expect. Sa serye, dumaan sa traumatic childhood si Kiara. Sinasaktan ng magulang at iniwan ng kapatid. Buong buhay siyang naghahanap ng pagmamahal, kaya nakaapekto ito sa kanyang pag-iisip at ugali. Huling araw na ng taping ng Apoy sa Dugo sa Huwebes, kaya naman nasesepangs na ang cast members. Talaga nakabuo na rin ako ng relationship with the cast. In production, lagi ko sila nakikita. So, I'm happy but at the same time, I'm sad. Kasi, syempre, tagal din ng pinagsamahan naming lahat. But, again, I'm just really happy and so proud of Apoy sa Dugo. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Pinangangambahan ng ilang motorista ang mga bumabagsak sa isang highway sa Sogod, Cebu. May mga bato kasing dumadaos-dos mula sa gilid ng bundok at nababalot ng makapal na alikabok ang daan. Sabi ng Sogod DRRMO, wala namang landslide o rockslide. May ginagawa lang anilang slope protection dahil may mga nakitang bitak sa itaas ng bundok, bunsod ng lindol noong nakaraang taon. Iginit din nilang may nakalatag na hakbang para sa kaligtasan ng mga dumaraang motorista. Pinaplansya ng COMELEC ang special elections para sa Agosto para punan ng maiiwang posisyon ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Pinatalsik ng Kamara si Barsaga bilang mambabatas kahapon dahil sa paulit-ulit umanong paglabag sa House rules at tamang decorum. Nakatutok si Rafi Tima. I'm free for interviews later. Meow meow. Last day of Congressman Kiko Barzaga. Nagkatotoo ang binanggit na yan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bago pa ang sesyon ng Kamara kahapon. Sa mismong sesyon, tahimik siya habang binabasa sa plenaryo ang desisyon ng House Ethics Committee na tuluyang nagpapatalsik sa kanya. Ayon sa desisyon, tila hindi naging epektibo ang naunang 2 60-day suspension kay Barzaga dahil hindi pa rin daw siya nagbabago. Tuloy-an nila ang pag-post ni Barzaga ng mga wala umanong basehang akusasyon. Makailang ulit din umano itong nanggulo at nag-livestream habang nakasesyon ng plenaryo.
Lahat yan ay mga paglabag umano sa House rules at tamang decorum o pag-uugali ng isang public official. Another penalty of suspension will not likely deter the improper behavior. The committee approves to recommend the imposition of the most severe penalty of expulsion from office upon Representative Kiko Barzaga. Tila nakasuporta naman sa kanya sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagit Party List Representative Paulo Marcoleta, habang kinwestiyon ng ilang kongresista kung sapat ba ang mga paglabag para patalsikin sa Kongreso si Barzaga. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan, gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Kahit tawagin niyang House of Crocodiles to, kung hindi naman sira yung integridad ng House, yung bang sinasabi niya ang nakasira? Pero gate ng chairman ng House Ethics Committee, kakaiba ang kaso ni Barzaga. Repetition of a similar misconduct will result to a more severe penalty. Nagsalita rin ng kaibigan ng ama ni Barzaga na si Palawan Representative Jose Pepito Alvarez. Gusto ba ninyo na manatili yung animal na yan dito? Animal in the sense na pusa daw siya. Hindi yung animal na animal siya. Hindi. Hindi ba pusa ka? O ayun, kita mo. Gayunman, pinuna si Alvarez ni ML Party List Representative Laila de Lima dahil sa pagiging unparliamentary umano. Sa huli, lagpas sa 3/4 na required na bilang ng mga kongresista ang bumoto para mapatalsik ang kanilang kapwa kongresista. With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298. Agad lumabas ang kongresista matapos ang butuhan at nakipag-selfie sa mga sumuporta sa kanya na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at Sagit Party List Representative Paulo Marcoleta. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang open letter para kay Barzaga, okay lang anya kung iba si Barzaga basta totoo sa kanyang sarili at mga pinaniniwalaan. Wala pang desisyon si Barzaga kung kukwestiyonin sa korte ang pagpapatalsik sa kanya, pero tiyak anyang mananatiling kritiko ng gobyerno hanggang may mali. Mensahe niya sa mga constituents sa Cavite. I'll be back 2028 siguro kung may elections, and andun pa rin ako sa Cavite. Feel free to say hi if you meet me. Okay? But ngayon, private citizen muna si Kong Miao Miao. Napag-usapan naman sa COMELEC Anbang Session ang pagsasagawa ng special elections para sa magiging kapalit ni Barzaga sa August 22 o 29. Tayo bibinigyan lamang ng ating saligang batas ng hindi po maaga ng 60 araw at hindi po lalampas ng 70 araw makatapos ang pagkaroon ng pagpakante dyan sa mababang kapulungan. Ayon sa COMELEC, aabot ng hanggang 200 milyong piso ang kanilang gagastusin para sa special elections sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Halos kalahating milyon daw kasi ang botante rito, kaya may kamahalan para mapalitan ang pinatalsik na kongresista. Mula rito sa Kamara, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ng Anti-Graft Court ang overseas travel ban laban sa kanya. Idinahilan ni Romualdez sa kanyang petisyon ang pagpapatingin niya sa isang doktor sa Singapore. Pero sabi ng Sandigan Bayan 7th Division, nabigo si Romualdez na patunayang kailangan niyang mag-abroad. Ni hindi nila nagsumite si Romualdez ng medical record, medical abstract o yung kumpirmadong schedule sa doktor sa Singapore. Dagdag pa ng korte, hindi maisasantabing flight risk si Romualdez. Lalo siya ang tinuturo umanong mastermind ng flood control scandal. May sapat umanong motibo at oportunidad si Romualdez na takasan ng mga otoridad kung payagan siya mag-abroad. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon ang Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga. Tiningnan ni Dizon ang kalagayan ng classrooms at school buildings doon. Kasunod yan ng puna ng isang grupo na may mga malalaking lamat at sira sa ilang bahagi ng paaralan na delikado umano kapag nagkalindol. Agad namang nagpunta sa lugar si Dizon na sinigurong sisimula ng pag-aayos bago magsimula ang klase. Dagdag ni Dizon, pinasisimulan na rin ang pagtatayo ng 2-story classroom building. Posible raw itong matapos sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng 2027. Sibak sa pwesto ang pulis na umaresto sa senior citizen
na nagmamaneho ng sasakyang nakapanggaan niya at nagtangka umunong sumagasa sa kanya. Yan ay matapos niyang pumalag at sagutin pa ang Commissioner ng National Police Commission o NAPOLCOM. Nakatutok si Marisol Abduraman. Viral ang video na ito kung saan makikitang hinahatak at pilit na pinabababa ng isang pulis ang driver ng isang utility van. Nang mapababa ang driver, pilit naman itong pinupusasan ng pulis. Pinapusaglit ang maedad ng driver pero hindi pa rin tumigil ang pulis na pilit siyang pinupusasan. Nagpambuno ang dalawa pero sa huli, napusasan din ang pumapalag na driver na hinatak ng pulis mula sa kanyang pagkakaupo at isinakay sa pribadong sasakyan ng pulis. Sa report ng Southern Police District, nangyari ito kahapon sa Bagong Bayan sa Taguig at nag-ugat sa isang vehicular accident na kinasasangkutan ng dalawa. Ipinatawag ng NAPOLCOM ang nasabing pulis para magbigay linaw sa nangyari. Pero pumalag ang pulis nang makaharap si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Parang ako ang sobrang maling-mali doon. Prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasaan. Deliberately po. Pinag-usapan daw niya ang driver na ibigay ang lisensya. Pero sa halip daw na gawin ito, nagtangka pa lang itong sagasaan siya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, naglabas ang pulis ng mga dokumento na nagpapakita umano ng mga kasong kinasasangkutan ng matandang driver. Dito na napikon si Calinisan. Are you telling me you're not gonna apologize, Mr. Suwan? Maging fair lang po sana. Okay na to. Ginagawa niyo kami dahilan dito para magpapogi. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Eh, wala pala eh. So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Hanggang agawin na ng Provincial Director ang mikropono kay Suwan at iniskorta na siya palabas ng venue. Nirelieve na ang pulis na nakatalaga sa Regional Mobile Force Battalion sa Pro 4A. Didisarmahan na rin siya at nasa ilalim ng restrictive custody. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. Matanda, babastusin. NAPOLCOM Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan, kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo, gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Ayon sa NAPOLCOM, dati nang may mga kasong administratibo ang nasabing pulis. Kabilang na riyan ang grave coercion, unlawful arrest at iba pa. 5 times he has eluded dismissal. Nag-awol na nga, nakabalik pa. I'm trying to investigate right now. Nagkaayos man ang pulis at ang driver, nadagdagan naman ang mga reklamong kakaharapin ng nasabing pulis. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Pinagko-community service ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Dahil yan sa mga kontrobersyal at malaswanyang pahayag tungkol sa aktres na si Ann Curtis sa pagdinig sa Kamara noong Marso. Sa botohan sa plenaryo, 263 na mambabatas ang bumoto pabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na patawan ng disciplinary sanction of reprimand si Suntay. Inatasan si Suntay na maglabas ng public televised apology para kay Ann Curtis at sumailalim sa gender sensitivity seminar. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Suntay. Hindi lang youth-oriented drama series, pampamilya rin ang inaabangang Kapuso drama series ni PBB Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Rumolyo na ang kamera sa kanilang first taping day pero si Caprice may nililook forward na raw maka-eksena kung sino ichichika ni Nelson Canlas. First dibs ang GMA News sa first day of taping ng inaabangang Kapuso drama series na pagbibidahan ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Kanyang mga housemates na sina Marco Massa, Clifford at Heath Hornales. Sa first taping day ng You're My Favorite Song, nakasama ni Caprice ang co-stars na sina Buboy Garovillo, Katja Santos at Kaysel Kinuchi. It's really good to be back po kasi na-miss ko rin po talaga mag-acting. So, masaya po ako at nafe-feel ko rin po yung aura, yung surroundings ko po. Sobrang gaan po, kaya na-excite po talaga ako na mag-work. Gaganap si Caprice bilang si Angel, isang math and science genius. Maninibago raw ang Kapuso viewers dahil ilalabas ni Caprice ang kanyang kaastigan sa role.
And this is not your typical cutesy youth-oriented drama series dahil tatalakayin ng serye ang maraming mga issues na hinaharap ng pamilyang Pilipino ngayon. Ang cute-cute po ni Angel kasi hindi rin po siya nagpapatalo tsaka sobrang talino po ni Angel. Makakatulong din po yung pag-research ko po kasi yung mga sinasabi rin po talaga ni Angel dito is very pang-genius po talaga. Medyo maangas po si Angel. Pero may soft side din po si Angel pagdating sa family niya at sa mga friends niya. Ka-message daw ni Cap ang mga bidang boys ng serye. At excited na sina Marco, Clifford at Heath na masimulan na ang kanilang taping at magkaroon sila muli ng mini reunion sa set. Na-excite na nga po kami kasi may nakikita rin po kami sa mga TikToks, ganon. So, surprise na lang po kasi ngayon po hindi ko pa po sila makakasama. Kaya looking forward po ako na makasama po silang lahat sa set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil, Cara. Thanks, Iya. Thank you, Cara. Salamat sa Iya. inyo. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Cara David. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.